News correspondent po ng TV5 at nandito po tayo ngayon sa PDRRMO ng Masbate Province at mula po sa pier sa May Albay, tumungo na po tayo rito at kanina nga po nakakuha na tayo ng clearance para bumiyahe from Albay patungo dito sa Masbate. Inabot po ng 4 na oras yung pagbiyahe mula doon nga hanggang dito sa port naman ng Masbate. Medyo inulan nga at sa ngayon nandito po tayo sa building ng PDRRMO, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. At sa kasalukuyan po, kung makikita ninyo, nagsasagawa po sila ngayon ng pagpupulong or meeting para sa mga gagawin nilang response operation, may it be relief or rescue operations para po sa mga kababayan natin na nasalanta. Sa huling datos nga po na nakuha natin kanina mula sa PDRRMO, tinatayang nasa 60,000 individuals na po yung nailista na apektado. Dito lang yan sa probinsya mismo ng Masbate. At may katumbas po yan na nasa 20 or nearing 21,000 families. So pinakapangunahing problema po nila dito ngayon, mga kapatid, ay yung linya ng komunikasyon at linya ng kuryente. Sa linya po ng kuryente, 20 municipalities plus 1 city, which is Masbate City, ay wala po ngayong kuryente. So ito po, nakaasa po sa generator itong entire building ng PDRRMO at sa katunayan, nakikiconnect lang din tayo ng wifi dahil down po yung data, even the data down po dito. Kaya hirap po makipag-text man lang or makapag-chat yung mga kababayan natin na apektado nga dito sa resulta ng bagyong Opong. At papasilip ko lang din po sa inyo kasi ito pong PDRRMO, kalapit na po nito yung mismong capital, pati na rin yung munisipyo ng Masbate City. So, makikita po natin sa labas, ayan po, makikita nyo po yung isang building, sa harap niyan, yung mga puno na nagsipagtumbahan, kung makikita nyo po itong puno po na ito mismo, nakalbo na, kumbaga, dahil sa lakas ng hangin, noong nagdaang bagyo. Ayan po. Kita po ninyo, freshly pang naputol yung mga puno dito at maging yung ilang mga sasakyan, naka-stand by lang dyan. At ayan po. Ito po yung resulta, nung nangyaring paghagupit kahapon dahil maalala natin, at least 5 times naglandfall sa kalupaan ng Pilipinas, itong bagyong Opong. Particularly, at least 2. 2 beses po na naglandfall sa probinsya ng Masbate yung nasabing bagyo. Makikita natin yung ibang mga residente naghahakot, naglilinis or pupunta sa kanilang mga tutuluyan, possibly mga evacuation centers po, Ganyan. At kung maalala natin mga kapatid, kanina lamang po ay nagdeklara na ng state of calamity ang pamahalaang lungsod ng Masbate. Ibig sabihin, magagamit na po nila yung kanilang local funds bilang panustos sa pangangailangan ng mga apektadong presidente or constituents nila dito. Kaya ayan mga kapatid. Pati po mga poste, actually, nagsipagtumbahan na rin po kanina. Nakita namin may mga poste na rin na wasak, may mga pader na bumigay, mga yero, nagsipagliparan. Dahil ayon nga sa mga description nila, pinaka malakas daw talaga yung hangin. Dahil doon, nababali yung mga puno, nagtutumbahan yung mga poste. Actually, sa buong Bicol region, Masbate po yung pinakatinamaan talaga. Nung una nga po, di ba, kung maalala natin mga kapatid, sa unang forecast po, sinabi, posibleng mahagip lamang ang Masbate at ang tansya talaga noon ay papunta ng Camarines Sur o kaya sa may probinsya ng Albay o Sorsogon. Subalit bigla pong nag-down, nag-dip yung track or yung forecast doon at nagresulta na nga po sa pagtama or pagdaan sa Masbate. So mga kapatid, antabayanan nyo lamang po ang aming latest updates para po sa aftermath nitong bagyong Opong at sana rin po ay ipagdasal natin yung mga kapatid natin na nasalanta at ngayon ay kinakaharap yung unos na resulta ng nasabing bagyo. Muli, ito po si Ian Suyo, nagbabalita mula sa Frontline.